Ano nga ba ang mga digital health tracking tools or apps na maaari nating irekomenda para matulungan ating mga kabarangay sa kanilang fitness goals? Welcome sa isang panibagong episode ng Real Talk with Doc. Kumusta mga kabarangay BK? Ako po si Dr. Hamias, isang gastroenterologist, kabarangay BK. At ako po ang host doctor ninyo sa episode na ito. Kadalasan sa pagsapit ng bagong taon, marami sa atin ang nagkakaroon ng panibagong fitness goals para sa mas malusog at active na pamumuhay. Ngayong araw, tatalakayin natin kung paano mapalalim ang ating commitment sa ating mga fitness goals. Meron lang 5 numero para mas madaling tandaan at mag-commit sa ating mga fitness goals. Si Dr. James ay magbibigay ng wastong kaalaman sa paggamit ng mga tinatawag nating health apps or digital tools. Welcome to Real Talk with Doc. Maraming salamat, Dr. Jade. Ikinalulugod kong ibahagi ang aking expertise para sa ating manonood. Unang-una, Dr. James, ano-ano ba ang mga health numbers na dapat nating tutukan? Ang ilan sa mga mahahalagang numero sa ating kalusugan ay ang mga sumusunod. Una, yung blood pressure. Base sa pinakabagong guidelines, normal ang blood pressure na less than 120 systolic at less than 80 diastolic. Elevated na ang tawag sa systolic blood pressure na 120 to 129. At hypertension stage 1 naman, ang systolic blood pressure na 130 to 139 at diastolic na 80 to 89. Hypertension stage 2, ang tawag kapag ang systolic blood pressure ay 140 pataas at diastolic na 90 pataas. Karamihan ng mga numero na nabanggit ko ay pangkalahatan. Ngunit kung meron tayong mga kakaibang comorbidities, kagaya ng mga diabetes na meron tayong chronic kidney disease, inaabisuhan na sana pinakamataas na or mababa sa 130 systolic blood pressure lagi ang blood pressure. Mainam na ikonsulta sa inyong doktor, lalo na individualized pa rin ang gusto nating target blood pressure sa bawat pasyente na meron tayo. Dr. James, sige, sabihin mo pa kung ano pang mga numerong meron tayo dyan. Sa mga pasyenteng may diabetes naman, ating tandaan sa fasting blood sugar level ay mababa sa 100 mg per deciliter. Kapag ito ay pumalo sa 101 hanggang 125, impaired fasting glucose or pre-diabetes na ang tawag sa mga pasyenteng ito. Ngunit kapag ang level ay 126 pataas, diabetes na ito. Kinukumpirma natin ito kapag 2 beses nating nagawa sa magkaibang panahon. Ngunit kung ang pasyente sa unang pagkakataon ay meron ng overt or obvious na simptomas kagaya ng pagkauhaw, pagkagutom, pag-ihi ng madalas at unintentional weight loss, maaari nang hatulan ang pasyente na may diabetes. Isa pa sa numero na kaugnay ng diabetes ay ang HbA1c. Ito ay ang average na sugar level sa nakaraang 3 buwan. Nakikita dito kung gaano ka-control ang diabetes, kaya ito ay ginagawa natin kada 3 buwan. Ang normal na HbA1c ay dapat mas mababa sa 5.7%. Kapag naman 5.7 to 6.4%, ito ay nasa pre-diabetes range na. At 6.5% pataas naman, ito ay nasa level ng diabetes. Generally, ang taong may diabetes kailangang kontrolado sa level na less than o mas mababa sa 7%. Mahalaga din na ipaalala natin ang mga simptomas ng mga hindi kontroladong diabetes. Unang-una, yung mga pasyente na biglaan na lamang pumapayat. No? Nang walang dahilan, hindi naman sila nagdidieta. Pero pansin nila, sa bawat nilang pagtimbang, sa linggo-linggo na kanilang ginagawa, sila ay patuloy na pumapayat. May mga pasyente naman na talagang lagi nilang dinadahilan na ang dalas nilang umihi, pero lagi nilang sasabihin kasi nga ang hilig nila uminom ng tubig. Pero ang totoo, kaya sila halos laging nauuhaw kasi yung kanilang pag-ihi madalas, di ba? Kasi yung asukal, hinahatak niya ang tubig para iihi ng iihi lagi, lalo na pag mataas ang ating asukal sa dugo. Yung iba naman, kahit kompleto ang tulog, walang gana, pagod, lagi na lang matamlay. Ayan, sana po tayo po ay naliwanagan sa mga simptomas ng hindi kontroladong diabetes. Take it away again, Dr. James. Yung ating pangatlong gustong sabihin na numero ay yung tungkol sa cholesterol, particularly na ang LDL or low density lipoprotein. Ito ay yung bad cholesterol na tinatawag natin. Ang pangkaraniwang magandang matarget ay less than 130. Ngunit sa mga pasyenteng may comorbidities kagaya ng hypertension and diabetes, ito ay mainam na matarget na mas mababa sa 100. Kapag naman ang pasyente po ay nasa very high risk na kategorya,
Mainam na mas mababa pa sa 55 ang LDL para maiwasan na maulit ang mga komplikasyon kagaya ng stroke at heart attack. Nirerekomenda na ang pag-ehersisyo na at least 150 minutes of aerobic exercises. Ito naman po ay dapat may 2 beses sa isang linggo na resistance training. Okay, may pagkakaiba ba Dr. James ang aerobic exercise and resistance training pagdating sa mga pag-a-achieve ng dapat nating sa pag-ehersisyo? Usually, ang mga aerobic training na ginagawa natin, ito ay nagpapataas ng ating endurance para yung ating puso ay laging hindi napapagod or yung baga natin na exercise. Pero pagdating naman sa resistance, ang tulong naman nun ay para sa ating mga muscle. Nasi-stretch yun, nagkakaroon tayo ng laman, lalo na pag tayo nagkakaedad na, nauubusan, nagkakaroon tayo ng parang paghina ng ating mga muscle at napapalitan ng taba. So kapag nagre-resistance training tayo, napapalakas natin yon at mas nagiging maganda yung ating pakiramdam. Lalo na yung mga sumasakit na yung mga likod, kasukasuhan, nakukulangan ng stretching, and with the resistance training, mas nakakatulong maiwasan ito. Yung isa naman ay yung mga nasasabi at nasusulat sa ngayon na ating i-achieve or attain ang 10,000 steps per day. Dr. Jade, nalaman ko kamakailan na ang ating mobile phone, gaya ng iPhone, ay may kakayahan ng matrack ang ating steps. Hindi nyo na kailangan magkaroon ng extra na bracelet, no? Ito ay may naka-embed ng health app. Nakikita dito ang ating steps sa buong araw. Doc James, nakikita natin na marami sa ating mga kabarangay talagang sinusubukan yung sinabi mo kanina, yung 10,000 steps a day. Nakakatulong ba talaga ito? O kailangan ba talagang 10,000 steps sa bawat araw ang dapat maabot? Tama po, Dr. Hamias. May mga pag-aaral na ang at least 10,000 steps per day ay makakatulong para masupport ang weight loss or pagbawas ng timbang. Nag-i-improve din ito ng insulin sensitivity na magre-resulta na mas magandang sugar control. Ang iba pang benepisyo ay ang pag-improve ng overall mood, nababawasan ang anxiety. Beneficial din sa pampahaba daw ng buhay or longevity. Dr. James, ano nga ba ang mga digital health tracking tools or apps na maaari nating i-rekomenda? Wala pa akong nalalaman na application to check the blood pressure remotely without doing the usual blood pressure check with the BP cuff, no? Ngunit may mga application naman tayo na maaaring gamitin na ilalagay yung mga numerong nakukuha nito. Sa paglagay natin sa mga numerong ito, nakakakuha tayo ng graph or trend para malaman natin kung saan ba tumataas ang BP sa umaga, tanghali, or gabi pa . Sa mga pasyente namang may diabetes, meron na din tayong tinatawag na mga aparato na Continuous Glucose Monitoring Device or CGM. So kung may makikita kayo, may mga pasyente na meron nakalagay dito sa likod ng kanilang braso, ito yung mga tinatawag na CGM na nagtatrack ito ng level ng sugar at nire-record din. Nalalaman dito ang mga oras kung saan tumataas at bumababa ang sugar ng pasyente. Sa pag-ehersisyo naman po, ang mga fit bracelets ay nauuso na upang itrack ang ating mga kilos, calorie and expenditure at heart rate at steps. Mainam din ang calorie counter na application para matrack ang calorie sa buong araw. Dito pumapasok yung mga taong gustong magpapayat or talagang very health conscious pagdating sa kanilang mga kinakain. Gaano kadalas dapat pinomonitor ang mga health numbers lalo na doon sa mga walang nararamdaman or asymptomatic? Kadalasan po sa mga pasyenteng may comorbidities kagaya ng diabetes, hypertension, kahit wala silang nararamdaman, ang mga pasyente ay mararapat na magpa-check ng kada 3-4 na buwan na follow-up. Ano mga pagbabago sa lifestyle ang maaaring gawin ng mga individual upang maging epektibong mapababa nila ang kanilang mga cholesterol and blood sugar levels? Unang-una dapat tamang pagkonsulta at ang regular na follow-up. Lagi ko sinasabi to sa mga pasyente ko na kailangan natatrack or monitor sila. Hindi porket walang nararamdaman ay maayos sila dahil minsan traidor din ang mga komplikasyon ng diabetes and hypertension. Pangalawa, disiplina sa pagkain at syempre yung sinasabi nating mag-ehersisyo or maging aktibo po. Sa mga pagkain, iwasan natin ang simple sugars at ang mga mamantika. So kabilang sa mga simple sugars, yung sobrang prutas, sobrang tinapay, sobrang kanin, mga malasang inumin, tubig na lang sana, at iwasan ang mga 3-in-1 drinks. Mas dalasan natin ang pagkain ng green leafy vegetables, mga isda at paminsanang pagkain ng red meat or karne. Yung simpleng pag-ehersisyo na kahit 30 minutes per day ay mainam din po, Dr. Jade. Para naman sa may mga history ng chronic condition, Dr. James, sa kanilang mga pamilya, ano ang proaktibong hakbang na maaari nilang gawin upang masubaybayan at ma-manage ang kanilang mga health numbers? Ang lagi ko pong habilin sa mga pamilya ng aking pasyente ay hindi lamang mismong pasyente ang pasyente per se. Ang paggaling ng pasyente ay resulta ng collaborative effort ng buong pamilya.
Dr. James, siguro mahalaga no, para ma-emphasize natin yung 5 numerong sinabi mo. I-summarize mo nga ulit para sa ating mga taga-barangay. Okay, as a summary po, unang-una yung blood pressure. I-target ang less than 120/80. Pangalawa, sa sugar control, unang-una yung fasting, mainam na less than 100 mg per deciliter. At ang HbA1c naman ho ay 5.7 pababa ho. Kapag diabetic, less than 6.5%. Sa bad cholesterol naman, less than 100 ho. And then of course, yung ehersisyo natin, 150 minutes per week. Pwedeng i-divide mga 3 beses isang linggo. At ang pinakahuli, i-attain natin ng 10,000 steps per day. Maraming salamat, Dr. James, sa napakaganda mong mga kasagutan sa ating talakayan. It was my pleasure, Dr. Jade. Ngunit tandaan natin sa mga positibeng benepisyo ng teknolohiya, may mga downside din. Isa sa mga pressing concerns ay ang pag-check ng mga simptomas sa Google. Sa part 2 ng ating pagtatalakay sa digital health, pag-uusapan natin ito. Kaya stay tuned! Paalam ka barangay! Hanggang sa muli!